panahon po ngayon na kanya-kanya ang laban para kumita. May isang delivery rider na nagpapatunay na ang kabutihan ay hindi po nasusukat sa laki ng kinikita, kundi sa laki ng puso. Dahil ang mga tip na natatanggap po niya, hindi lang pala para sa sarili, kundi iniipon niya para sa isang napakagandang layunin. Kung ano po ito, panoorin natin. Sa bawat pag-arangkada ng kanyang motorsiklo, dala niya hindi lang ang mga order ng kanyang mga customer, kundi pati na rin ang isang misyon na tahimik niyang tinutupad araw-araw. Kilalanin natin si Benj Paz, isang delivery rider, pagod, bilad sa init at nakikipagsapalaran sa kalsada. Pero sa kabila ng lahat, may puwang pa rin sa kanyang puso para magmalasakit. 679 po. Okay na po. Salamat po, ma'am. God bless po. Balik na po yan, Nay. Mike? Apo. Ay, salamat po, Nay. God bless you po. Thank you po. Ay, tuklay niyo, ma'am. Okay na po. Salamat po, ma'am. Ang mga tip na kanyang natatanggap na para sana sa kanyang sariling pangangailangan ay paunti-unti niyang iniipon. Hindi para sa sarili, kundi para sa mga paggalagalang hayop na walang makain at walang matakbuhan. Sa mundong puno ng ingay, ang kanyang kwento ay isang paalala. Hindi kailangang maging mayaman para makatulong. Kailangan lang ng malasakit, tiyaga at pagmamahal. Kasama po natin ngayon sa studio ang very viral na delivery rider na si Kuya Benj Paz. Kamusta, Benj? Good morning. Magandang umaga po. Thank you po sa pag-invite dito sa Kada Umaga. Maraming salamat sa pagtanggap ng imbitasyon namin. Ako talaga yung personal nagpahanap sa iyo kasi Salamat po. bigla ka na lang nag-pop up dun sa feed ko. Tapos naantig talaga ako sa kwento mo, Kuya Benj. I'm going to be honest, nung napanood ko po yung very first video na kung saan ko nakita si Kuya Benj, yung sentimiento ko, kasi parang ang binigay lang na tip sa kanya ay 3 pesos. Yes. Yung unang sentimiento ko ay parang, grabe naman, 3 pesos lang. Pero sa kabila nun, yung pasasalamat na binigay ni Kuya Benj, tapos yung pag-God bless you pa niya dun sa nagbigay, parang ako tuloy yung natauhan na parang, bakit ganun yung puso ko? Dapat nagpasalamat na rin lang ako. Imbis na magalit na yun lang ang natanggap. Kuya Benj, alam ko naman na napakadaming suliranin at mga challenges, lalo na ng mga rider ngayon dahil sa fuel increase. Paano mo nagagawa to na kahit napakahirap ng iyong trabaho, ang init-init ng panahon, tapos minsan ay hindi pa na-appreciate yung efforts ninyo. Ano po yung tumatakbo? Ano po yung motivation ninyo para gawin ito? Para sa akin po, yung motivation ko po, magpasalamat na lang kung ano po yung natatanggap nating blessing. Kasi yung iba, hindi naman din nila alam. Ako naman, ginagawa ko yung trabaho ko kung ano yung dapat para kung magustuhan ng customer, goods, sabi ko. Kung may magbigay, maliit o malaki, thank you pa rin po. Yun po. Tapos iniipon ko po yung tip niya, yung mga nabibigay sa akin na kahit piso, dos. Nihulog ko dun sa sa alkansya mo. Bottled water yata yun, yung binutas ko. Sabi ko, doon ko na naipunin. Tapos, pagka nakaipon ako, bibili ako ng pagkain ng dog. Kasi namatayan po kasi ako ng aso. Last year, sabi ko. Tapos, itong January 2026, nagdi-deliver ako. May lumapit sa aking aso. Sabi ko, ay, habang tinatawagan ko yung customer ko, sabi ko, tumitingin sa akin. Sabi ko, ba't nagugutom ka ba? Oh, wait lang, sabi ko, may dala akong pagkain. Hintayin mo ako dyan. Pag deliver ko, sumama pa siya sa akin. Pag sama niya sa akin, sabi ko, teka, halika na. Sumama ulit sa akin. Sabi ko, kakain na tayo. Hinatian ko.
Nagugutom nga. Tapos pinainom ko, uhaw na uhaw yun. Tapos namin kumain, alis na ako. Kasi subdivision eh. Kung pwede lang sana, kunin ko siya. Sabi ko, sama ka sa akin? Sumampa. Oo. Sama ka ba talaga sa akin? Hinawakan ko na lang. Sabi ko, ka na, balik trabaho na tayo. Tapos umalis na. After nun, ilang days lang, weeks, months na nakalipas. Binalikan ko, may dala akong dog food. Ayan, para sa kanya. Pinagtanong ko na sa mga lugar. Wala talaga. Sabi ko, ba't ganun? Hindi ko na alam. Tiningnan sa mga dog pound, wala rin. Oh, hinanap mo siya Hinanap talaga. ko talaga. Sabi ko, sayang. Nagsisisi ko, ba't di ko pa kinuha? Baka kasi ma-report ako dun sa, sabihin, Tama. baka may ari, nakakawala Correct. na. Ganun. Yung pagkain na natira, hindi ko na nga siya makita. Doon ko nasimula na pakain ko na lang sa iba. Ayun. Sabi ko, yes, naubos. Sabi ko, naubos. Ipon na lang ako. Sabi ko, wala na akong alaga. Ikasabi, matay na eh. Oo. Pag uwi ka, galing bahay. Wala na. Oh, Benj, nakaka-touch naman yung story na yan. Pero, may sarili ka rin pamilya. Yes po. Yung bawat tip na nakukuha mo, kahit maliit lang, sana maipon mo na lamang para sa iyong pamilya. Ibinibigay mo pa sa mga stray dogs. Yes po. Naka-budget naman po yung ko. Ayun. Kasi yun, masaya na po kasi yun. Mapakain ko yung mga stray dog kasi naalala ko po yung aso ko. Ano po ba yung mga, nung nag-umpisa po kayo, magkano lang yung pinambibili ninyo ng mga dog food at cat food? 1 kilo, 2 kilo lang. Oo. 80 Tapos, pesos. Yan, sabi mga ko, ilang mahal. aso't pusa ang napapakain mo kapag ganun? Minsan may tinawag ako, ay ko, kakain ka. Tinawag ko, ang daming lumabas. Isang lang, kainan lang. Hinalo ako na lang yung tubig. Yun. Hinalo-halo ko, ganun na lang. Sige. Yeah, kasi something is better than nothing, 'di ba? At saka nakakailan doon po sa mga pagbiyahe ninyo, nakakailang kayong feeding sessions. Ayan, pagka may oras po kasi may matumal eh. Doon ako may time na magpakain. Minsan sa store, may mga pusa doon, aso. Minsan nagpapagas ako doon din po. Yun. Oo. May time akong may dala akong pagkain. Saglit lang naman, wala pang 5 minutes, nagbibigay ako sa kanila. Ayun. Oo. Masaya ako kasi parang aso ko na eh. Oo. Naalala ko yung aso ko. Parang hinahanap-hanap ko yung aso ko. Parang magaan na yung loob ko sa mapakain ko sila. Garang ganon po. Tsaka meron ka na talagang mga kinakarir. Yung mga talagang inaalagaan Ay, mo, opo. 'di ba? Yung mga pamilyar ka na. Marami ng suki si Kuya Benji. Pinupunta ko kasi naawa rin ako sa mga magkakariton eh. Ang dami niyang alaga. Sabi ko, nag-deliver ako, tapos binalikan ko yung aso. Siya pala doon pala siya nakatira sa may bakanting lote, sa may sidecar na may ari pala. Ay ko, ma'am, sa'yo niyo po ba tong aso? Oo. May bagong panganak, may mga babies pa. Sabi ko, sige po. Napakain ko po kasi yung aso nyo. Last time dito nag-iikot, parang nagugutom. Ang daming nakain, sabi ko. Opo. Minsan nga po wala na raw sila makain. Dahil nga, parang ganun din po yung sitwasyon namin. Ang daming nagbigay ng blessing. Sabi ko, ma'am, eto po. Sabi ko, iwan ko na lang po sa inyo yung dog food. Kung hindi po ako makabalik, mapalayo ako. At least Wow. mapakain nyo po yung aso nyo. Wow. Opo. Dahil po dito sa pag-post ninyo, ano po ang mga naging reaksyon ng mga tao? Kasi kung ako nga naantig I'm sure marami ring ibang naantig sa kwentong at sa pagkabutihang ginagawa po ninyo. Gusto ko lang ma-inspire kasi yung iba na sa mga makakita ng mga stray dog and cats. Ang gusto lang naman yan makakain, makainom. Sobrang init pa ng panahon. Di ba? Talagang minsan pagka pinakain ko, inuuna pa nila yung tubig eh. Kaya sabi ko, ano ba yan? Yung tubig ko na lang minsan pag walang-wala na, dalawa yun eh. Yung refilling water ko para sa kanila, wala na. Sabi ko, yung tubig ko na lang.
Oh, re-refill na lang ako. Ubos, parang bitin na. Naputol na lang yung video. Hindi pa tayo nakakain. Sabi ko, Kuya, ano mga nagiging reaksyon ng mga tao sa mga pinopost mong kwento? ayun nga na hindi naman nila alam yung sitwasyon namin na isang rider kung saan napupunta yung binibigay nilang tip. Pinakita ko lang sa kanila kung saan nga talaga napupunta. Dun sa mga stray dogs. Hindi, yung kita ko sa Grab, yun, nakasave naman po yun sa family ko. Yung panggas sa araw-araw, pangkain. Ayun. Dumami po ba ang followers ninyo? Dumami. Nagulat po ako dun sa may mga nag-repost pong mga ibang artista po eh. Dun po ako na-touch din po ako kasi napapanood din pala ako. Sabi ko, naku, nakakahiya naman. Sabi ko, Bakit ka mahiya, Kuya Benj? Dapat nga ikaw ang tularan, hindi ba? So marami na po bang nag-abot ng tulong dahil po sa opo. naging advokasya ninyo? Marami. Sobrang akong nagpapasalamat po dun sa mga nag-donate, nag-deliver. Kinuha nila yung address ko, binigay ko naman po. Hindi ko expect po na sobrang dami po yung binigay nila, sako-sako po. Ayan po yung mga Wow. pet supply, mga kilalang brand po yung nagbigay sa akin. Wow. Kaya sabi ko, maraming salamat po. Ang dami ko pong mapapakain. Kaya po, pagka po may nakikita akong grupo na aso talagang hindi ko nahihindihan niya. Tara, kain tayo. Yan po. O parang minsan sabay pa kayo nag-eat Oo, yun nga, no? may baon nga po para nga makapag-budget na rin. Ano po, Kuya Benj, yung pinakamahirap na bahagi ng ginagawa ninyo bilang isang delivery rider at animal advocate? Mahirap kasi andyan yung init, usok, ulan, and pa yung crazy sa gas. Tama. Talagang tiyaga lang, sipag ang kailangan ng puhunan eh. Saka, ayun nga po, be thankful na lang po sa mga nagbubuk sa amin. Tama. Kahit kung Oo. meron man o wala, salamat po sa mga tumatangkilik sa amin. Thank you po. Anong pangarap mo, Kuya Benj, para dito sa mga alaga mo? Pangarap ko sa kanila, sana mabuhay pa silang mas matagal kasi ang mga yan sobrang ikli lang po talaga ng buhay, di natin masabi. Talagang sabi ko, ang hirap palang mawala ng alaga kasi matutulog ka, iiyak ka. Sabi ng asawa ko, gigising ka, iiyak ka na naman. Oh, so ayaw nyo na pong mag-alaga ulit? Hindi ko pa tangka. Oh, hindi ba kaya ni Kuya Ben? Hindi ko pa. Very raw pa rin po. Oo. Kaya, mensahe nyo na lang po sa mga customers ninyo. Baka naman pwedeng mas lakihan po natin yung tip natin. Di ba po? Ayun, maraming salamat sa mga customer namin sa mga nagbubuk sa amin. Malaking tulong po yun sa amin sa pang-araw-araw. Nabubuhay po namin yung pamilya namin, na itatawid namin yung pangangailangan, na pag-aaral namin. At bukod sa lahat, yun nga po, yung kasiyahan ko na ibibigay ko sa mga stray dog. Naalala ko yung aso ko talaga sa kanila. Opo. Yes. At kung meron pong gusto mag-abot ng tulong, Ay, sige po, saan po ba kayo pwedeng makontak, Kuya Ben? Makakontak nyo po ako sa na lang po, sa messenger po sa FB page ko po. Yun na lang po. Oo. Punta lang kayo kay Benj Paz. Tama po ba? Apo. Yun din po yung name niya Yes sa po, yun lang Facebook. Okay. Nako, isa po kayo talagang inspirasyon, Yes, Kuya salamat po. Benj. Na talagang na-inspire din kami at lahat kami parang na wake up call na parang ang tulong pwedeng maliit lang naman di ba? Opo. Hindi kailangan grande, hindi kailangan maghintay pa bago maka LL, alam mo yun. 'Di ba? Pwedeng ngayon na. Sa maliit na paraan, 'di ba? Kaya meron po ba kayong gustong i-shout out, Kuya Benj? Maraming salamat sa hindi niyo pagbiyahe today, Ay, okay lang po yun sa akin. Gusto ko lang pong shoutout po yung Diaz family, Paz family, Arturo family, yan po. Maraming salamat po sa Aurora Vloggers, Road Kada, at sa Advocate,
driver engagement team. Yan po. Kala Sir Jonel, Sir RD, Ma'am April, hi po. Thank you po. Kuya Benj, mag-iingat ka lagi. Yes po. Maraming Kasi salamat po. napaka-delikado din ng ginagawa niyong pagbiyahe araw-araw, nakamotorsiklo, marami tayong nakikitang na aksidente kaya may God protect you, keep you safe, give you more strength and blessings. At sana mas marami pa pong tumulong at pumaris po sa inyo. God bless you, Kuya Salamat Ben. po, ma'am. Thank you po. At mga kada, pinapaalala po sa atin ang kwento ni Kuya Benj. Ang simpleng tip na kadalasan ay mabilis lang natin na ipapasa, pwede palang maging dahilan para mabusog ang mga hayop na walang tahanan at walang maasahan. At ito rin ay isang paalala na ang kabutihan ay hindi kailangang engrande, basta ito po ay bukal sa ating mga puso. Diyan lang po kayo, magbabalik pa ang Kada Umaga. Mga Kanet 25, this is Pia Guanyamago. For more Kada Umaga updates, please click the subscribe button and follow us on Net25 social media pages at Net25TV and at Net25 Entertainment Facebook page. See you guys. Bye!